Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng News 5 sa nangyaring pagguho sa isang simbahan sa Bulacan. Ngayon nga, nadagdagan pa ang mga sugatan. Para bigyan tayo ng update live mula sa San Jose del Monte, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Just alam mo na uwi sa trahedya yung pagsisimba ng mga deboto dito sa parokya ni San Pedro Apostol sa kahabaan ng Governor Fortunato Halili Road sa San Jose del Monte, Bulacan nang gumuho nga yung ikalawang palapag ng gusali. Kung makikita mo sa likuran ko, ito yung bahagi na bumagsak kanina lamang. Alam mo, just nataon itong insidente doon sa Ash Wednesday kung saan maraming nagsisimba kaninang umaga, mga bandang alas 7 nang gumuho yung bahaging ito. Habang nakapila yung mga deboto doon sa pagpapalagay nga ng abo sa kanilang mga noo at unti-unti nga nag-collapse itong struktura na itong yung second floor, kumbaga, na gawa sa kahoy. Sabi ng LGU, umakyat na sa 47 ang mga idinala sa ospital. Nagtamo sila ng mga minor injuries. Wala naman raw lubhang nasaktan at tutulungan ng LGU yung mga injured. Karamihan nga sa kanila, mga babae, mga matatanda na nagsimba dito. Sa tansya ng Kura Paroko nitong simbahan na nakausap natin, approximately nasa 100 yung mga tao dito sa taas kanina kasi sobrang dami ng tao. Mga 500 yung capacity nitong simbahan, and then sa taas nito kanina nagawa sa kahoy. Kung makikita nito, ito yung mga workers na continuous yung clearing dito at naka-cordoned off na rin, naka-cordon na rin itong lugar nito, so bawal na rin gamitin itong bahagi ng simbahan. Sa ngayon, yung sinisigurado naman ng mga lokal na opisyal na ligtas pa rin magsimba dito sa parokya ni San Pedro Apostol. Pero itong bahagi nga lang na ito, yung hindi na ipapagamit o it's not open na for use. Kanina lang din naman, makikita natin na marami pang tao dito sa simbahan. Sa ngayon nga, meron may binyag dito, no? Kasi yung part naman dito sa may altar, itong buong struktura naman kasi, just gawa ito, konkreto ito. Ito lang yung part na affected kung saan niya bumagsak nga, gawa sa kahoy. 1994 pa nang itinayo itong simbahan na ito. At yun nga yung isa sa mga nakikita nga ng causes. One of the causes nga na nakikita ay yung kalumaan na rin ng struktura. Kaya nga dito sa likod ng simbahan, they're planning na to expand the church na rin para to accommodate na rin yung maraming mga nagsisimba dito. Sa ngayon, may isang matanda na minomonitor, 82 years old, pero kasi nagtamo lang naman siya ng back pains. Pero alam mo, just kanina sa pakikipagkwentuhan natin dito sa mga lokal na opisyal, maliban doon sa mga tao na nasa taas kanina nitong ikalawang palapag, ay may mga nadaganan din. Sa baba, mga 20 daw yung mga nadaganan at dinala sila lahat sa ospital. Again, sa mga kakapanood lang, kakabukas lang ng TV, nandito po tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, sa parokya ni San Pedro Apostol, sa kabaan ng Governor Fortunato Halili Road, kung saan gumuho nga yung bahagi ng ikalawang gusali ng simbahan ito. Kumbaga ito yung mezzanine o balkonahe kung saan nga yung ibang mga deboto pwedeng umakyat para makinig ng misa. Nangyari nga yung insidente nito sa gitna ng pila sa paglalagay ng abo kasi ngayon nga yung simula ng Kwaresma, Ash Wednesday. Kanina may nakausap rin tayo na isa sa mga biktima na nagbahagi sa atin ng mga video, ng mga larawan. Sabi niya, swerte daw siya na hindi daw siya napuruhan pero makikita pa rin sa kanyang mukha, sa kanyang kumbaga way sa pagkakwento sa atin na nandun pa rin yung kaba, nandun pa rin yung pagkagulat na sa nangyari nga dito sa kanila. So sa ngayon nga, just ay sinundo na rin siya ng kanyang mga anak, no, at inuwi na rin at imomonitor din ng LGU kasi sa ngayon wala naman daw siyang lubhang injuries, although meron siyang mga pasa, pero imomonitor pa rin yung mga biktima. Karamihan nga sa kanila nakauwi na sa kanilang mga tahanan, dinala sila sa 7 magkakaibang ospital sa Bulacan at maging sa Caloocan. Okay. Just, yan muna ang latest dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik muna sa'yo. Okay, maraming salamat. Ingat din kayo dyan. Nag-uulat mula sa Bulacan, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.